Charlotte POV. Lumapit ako sa lamesa kung saan magkaharap na nag-uusap sina Charles at ang abogado nito. Umupo ako sa tabi niya and he gently put his arm around me. Galing ito sa kampo ng mga Velasco. They want to sue you, Mr. Alegre. Hinarap ni attorney ang laptop niya sa amin at napanood ko ang video ni Charles habang nagwawala ito. Fiona can be seen crying while Charles was breaking her glass cabinet where her expensive-looking handbags are. Tining-ala ko si Charles sa tabi ko. Bakit ginawa mo ito? Dahil sa ginawa niya sa iyo. I made myself look worried. But the truth was, I wanted to laugh. Palihim akong ngumiti dahil sa napanood. Anong pwede natin gawin, attorney? He asked. Well, maraming ebidensya ng ginawa mo. And I don't have any plans of denying it. Kung ganoon, pwede tayong makipag-areglo. Iyon ay kung papayag ang mga Velasco. Don't worry. I'll set up a meeting with them. Nang makaalis ang abogado, nailang akong tumayo. Sayang, may good news pa naman sana ako. Matapos ihatid ang attorney sa labas, nakangiti akong nilapitan ni Charles. He wrapped his arm around my waist and pulled me into a hug. Ano iyon? Tell me, si Fiona. Gusto siyang kasuhan ng glamorous dahil sa ginawa niya. Mukhang mapapakulong natin ang baliw mong ex. Kaso dahil dito sa ginawa mo, pati ikaw ay makukulong pa yata. Huwag mo na akong intindihin. I'll take care of this. Kumalas ako sa yakap niya. Baka naman makipag-areglo ang babaeng iyon pero ang kapalit, ikaw. Then I'd rather be in jail. Hindi ko napigilan ang ngumiti. Talaga. Basta araw-araw mo akong bibisitahin. Bakit mo ba kasi ginawa iyon? Para kang sinaniban ng bipolar na espiritu. Because she embarrassed you. Umikot ang mga mata ko. Tama na sa mga pakilig. Oo na. Magpapadilig na ako sa iyo. Natawa ito. Hinayla ko siya papunta sa sofa at itinulak pa upo. Agad naman akong kumandang sa kanya. We started kissing while his hands wander around my body. Nahanap nito ang dalawang pisngi ng puwet ko. May panggigigil niyang pinisil ang mga iyon. Hinuberen niya ako at sinimulang angkinin sa sofa sa sala habang nasa loob lang ng kusina ang mga katulong namin. Charles POV. Dumating sa restaurant sina Fiona at Don Velasco kasama ang kanilang abogado. Napagkasunduan namin na dito magkita para pag-usapan kung paanong areglo ang gagawin namin. Hindi na kami magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ng kliyente ko na ituloy ninyo ang kasal at ang kapalit. Hindi sila magsasampa ng kaso. Paano kung ayaw ko? Pues, itutuloy namin ang kasong ihahain sa iyo, Mr. Velasco. Nakahandang magbayad ng malaking halaga si Mr. Alegre. Hindi namin kailangan ang pera mo. Don Velasco said while his eyes were on me. Iniligtas mo ang buhay ko noon. Pati ang buhay ng anak ko. At dahil doon, habang buhay akong magpapasalamat sa iyo. Pero ibang usapan na kung masasaktan ang nag-iisa kong anak. Nagbuga ako ng hangin sa mga narinig. Sinulyapan ko ang abogado ko at nakitang umiling ito. Kung hindi mo pakakasalan si Fiona, babawiin namin ang malaking perang pinasok namin sa kumpanya mo. At kakasuhan ka pa namin sa lahat ng ginawa mo. I can return your money. Kahit sa doble o triple pang halaga. But I cannot marry your daughter. Arogante. Lumaki lang ang kumpanya mo. Akala mo na kung sino ka. Good morning. Biglang dumating si Charlotte na ikinatahimik ng lahat. Suot nito ang isang puting gown na hanggang talampakan niya ang haba. Halos umawang ang bibig ko habang nakatitig sa kanya. Lalo pa nang ipitik nito ang kamay sa ere at humingi ng special request sa waiter na magdala ito ng alak sa table namin. Manghang-mangha ako habang tinitingnan siya. She looks like a goddess in her dress. Naupo siya sa tabi ko. Sa pagitan namin ni attorney. Inalis nito ang suot na floppy hat at brown shades na halos tumakip sa kalahati ng kanyang mukha. What are you doing here? I whispered to her ear. Isn't it obvious? I am here to back you up.
She winked at me. Nagsalubong ang mga kilay ko. Back me up. Ikaw na naman. Nabaling sa galit na mukha ni Fiona ang paningin namin. Oh hey Fiona. Long time no see. Don Velasco. Anong ginagawa mo dito? This is a personal matter. Wala kang karapatan pumunta rito. She's my girlfriend. And my soon-to-be wife. She has all the right to be here. Natigilan si Fiona sa sinabi ko. Halatang nasaktan ito dahil mabilis na namasa ang gilid ng mga mata niya. Hinawakan ito ni Don Velasco sa kamay para pigilan sa pagsasalita. I have a proposal to make. Charlotte, nag-aalala ko siyang nilingan. Is okay. She smiled before turning her gaze to them again. Ibinigay niya sa abogado ng mga ito ang dala niyang envelope. Nang buksan nito iyon. Nagulat ang abogado at mabilis na ipinakita kina Fiona at Don Velasco ang laman ng envelope. Actually, nakausap ko na ang tita ko bago pa ako pumunta rito. You know, the owner of Glamorous. Napagkasundoan namin na iuurong nila ang demanda sa iyo. Kung iuurong ninyo ang demanda kay Charles. Nag-aalalang nag-angat ng tingin si Fiona. Ang ama naman nito ay napapikit at umiling. The show was live on national TV. And everyone literally, everyone in the Philippines saw what happened. You're in big trouble, little girl. Nang iinis niyang ninitian si Fiona. Kinuha ni Don Velasco ang papel. Anong kailangan namin gawin? Lumayo ka na sa amin ni Charles. I should be the one telling you that. Mang-aagaw, Don Velasco, kung ayaw mong tuluyang matiriring iyang anak mo. Ilayo mo na siya sa amin. Hindi kami basta-bastang tao. Kapag nadamay siya sa gulo namin. Baka sa talahiban nyo na lang iyan matagpuan. Tinatakot mo ba ako? Ang kapal ng mukha mo. Kabit. Fiona halika na. But daddy, halika na. Napatingin kami dito nang magsimula itong umiyak na parang bata. I've seen the worst of Fiona. Pero ngayon ko lang ito nakitang ganito. Daddy ayoko. Charles, please. Sa pilitan itong pinatayo ni Don Velasco at hinayla paalis. Babasahin namin ang nakasaad sa kontrata. Ipapadala na lang namin sa inyo kapag napirmahan na. Palem ng abogado ng mga ito. Nang makaalis sila ay nakangiti na ring nagpaalam si attorney. Nakahinga ako ng maluwag nang maiwan kaming dalawa ni Charlotte. Well, malapad siyang ngumiti. Am I a good girl? Good na tawa ako. Very good. Hinawakan ko siya sa likod ng ulo at hinalikan ng mariin. Naroon na rin lang kami sa restaurant. We decided to eat together before going home. Habang abalang kumakain at nakikipagkwentuhan sa isa't isa. Charlotte's phone rang. Excuse me, I am just gonna take this call. Sino ba iyan? Kapag ako, hindi mo sinasagot ang tawag. Pero kapag ibang tao, isang ring lang. Nagmamadali ka na. She laughed. Silly, this is my best friend. Tumayo na siya at lumabas ng restaurant. Matagal akong naghintay pero hindi pa rin ito bumabalik. Nang mainip sa kakahintay sa kanya, tumayo na ako para sundan siya sa labas. Kuya, hindi pwede. Kailangan niyong mahanap ang taong iyon. Sigurado akong kasabwat siya ni Fiona sa nangyari sa akin noon. Anong sinasabi mo? Natigilan bigla si Charlotte. Hindi ako nilinggan nito pero dahan-dahan nitong ibinaba ang cellphone mula sa tapat ng tainga at lumingon sa akin. Anong ginawa ni Fiona? Sinong tinutukoy mong kasabwat niya? We stared at each other's eyes for a few minutes before she started shaking her head. Ano bang pinagsasabi mo? Nagkakamali ka ng narinig. I know what I heard, Charlotte. Sabihin mo sa akin kung anong ibig mong sabihin. Wala sabi. You know what? I am tired. I am going home. Bigla itong sumakay sa taksyang dumaan. Naiwan akong nakatayo sa labas ng restaurant at nakatingin pa rin sa papalayong taxi na sinakyan nito. Mabilis akong sumakay ng kotse ko at pinaharurot ito papunta sa mansyon ng mga Velasco. Kailangan kong malaman ang totoo at aalamin ko iyon kay Fiona mismo. Pagdating doon, natigilan ako sa paglabas ng sasakyan nang makita ang lalaking nakatayo sa gilid ng gate ng bahay nila.
Kinutuban agad ako nang makita ang lalaki kaya hindi ako kumilos. I stayed in my car and kept an eye on him. Nakasuot ito ng jacket at ang hoodie ay tumatakip sa ulo at mukha. Ilan sandali pa, lumabas na ng gate si Fiona at dinala sa sulok ang lalaki. Mabilis akong lumabas at sinundan ang dalawa. Kahapon pa ako humihingi sa iyo. Hanggang ngayon, wala pa rin. Wala nga akong pera. Impossible. Mayaman kayo. Kung wala kang pera, humingi ka sa tatay mong mayaman o sa fiancé mo. He broke up with me. You stupid. Bumalik ang ex niyang Makati at inagaw sa akin si Charles. Nakabalik na si Charlotte. Biglang nagsalubong ang mga kilay ko nang marinig ang tanong ng lalaki. Kilala niya si Charlotte. Mas mabuti. Paano kaya kung kay Charlotte na lang ako humingi ng pera? You can't get close to her. Lagi niyang kasama ang fiancé ko. Parang linta ang babaeng iyon. Dikit ng dikit kay Charles. Mas mabuti. Kay Charles na lang ako hihingi ng pera. Nasisiraan ka na ba? Muntik ka na niyang mapatay noon nang maabyutan ka niyang nakapatong kay Charles. Nainutos mo. Sasabihin ko na sa kanya ang totoo o kung hindi mo ako bibigyan ng pera. Na walang nangyari sa amin ni Charlotte at sinadya natin na painumin ng pampatulog si Charlotte para pagmukhain kaming magkapatong. Anong sinabi mo? Lumabas ako sa pinagkukublihan ko. Nilingan ako ng dalawa. Mabilis na umawang ang bibig ni Fiona habang agad na tumakbo paalis ang lalaki. Sinubukan ko pa itong habulin pero nawala na ito sa paningin ko. Binalikan ko si Fiona. Sino ang lalaking iyon? Si Will. Si Will ba? Mariin siyang pumikit. Charles, makinig ka muna sa akin. Mali ka nang narinig. Dahil sa iyo, nawala sa akin si Charlotte. Pinili pa kitang hayop ka. Nakipagrelasyon pa ako sa iyo. Hinawakan ko siya sa braso at inamba ang kamay ko para bigyan siya ng isang sampal. Pero bigla akong pinigilan ng kung sino. Nang lingunin ko ang taong nakahawak sa kamay ko. Bumungad sa akin ang seryosong mukha at matalim na mga mata ng isang lalaki. Bitiwan mo siya. Nagsalubong ang mga kilay ko nang makilala kung sino ito. Thomas. Marahan na binitiwan ni Thomas ang kamay ko at itinulak ako palayo kay Fiona. Hindi ako makapaniwala habang nakatingin sa mukha niya. Hindi ako namamalik mata. Si Thomas nga ang lalaki sa harap ko. Victor. Anong ginagawa mo rito? Victor ang pangalan ng lalaking ito. What's happening? Bakit tinatawag ni Fiona si Thomas sa ibang pangalan? And why does he doesn't seem to remember me? Ito ba ang pinagmamalaki mong fiancé mo? Sinasaktan ka niya? No. It was a misunderstanding. Alam ko ang nakita ko. Victor, pwede ba? Huwag ka nang dumagdag. Please. Fiona tried to come close to me to explain herself. But Thomas stopped her. Hinayla siya nito paalis hanggang sa mawala sila sa paningin ko. Nanatili akong nakatayo kung nasaan ako habang nalilito. Ano bang nangyayari? I am sure that he was Thomas. Minsan ko lang ito nakaharap noon. Pero sigurado akong siya ito. But why does Fiona called him Victor? Sumakay ako ng kotse ko at nag-drive pabalik sa bahay ni Charlotte. Buong oras ng biyahe, isang tanong lang ang laman ng isipan ko. Should I tell Charlotte about him? Charlotte POV. Charlotte, what the hell are you thinking? Buong akala ko, umuwi ka sa Pilipinas para magbakasyon. Makita kita namin. Binubuhusan ka na ng kung ano-ano ng fiancé ni Charles Alegre on Live TV. Nagpakawala ako ng hangin habang sinisermo na ni Kuya Philip. Pinuntahan nila ako ni Kuya Darren matapos nilang mapanood ang nangyari sa fashion show sa TV. Alam mo bang nagwawala na naman ngayon si Papa? Why do you have to involve yourself with that man again? Anong gusto mong gawin ko? Manatili sa tabi habang nakikita kong masaya ang babaeng naging dahilan kung bakit nasira ang pamilya ko. Charlotte, sarili mo lang ang pinapahirapan mo sa ginagawa mo. I don't care. As long as mapaghigantihan ko ang mga taong umapi sa akin. Kahit masaktan pa ako, ayos lang. When will you ever learn? Napahilot ito sa sintido.
Tapos na ako kay Fiona Velasco kuya. Nasa akin na uli si Charles. Nasira ko na sila. Ngayon, si Senior David Alegre na lang ang natitira. At ang kanang kamay niyang si Hector na pumatay kay Kuya Thomas. Napansin kong nagkatinginan sina Kuya Philip at Kuya Darren sa sinabi ko. Hindi mo na kailangan maghiganti kay David Algray. Kuya Darren said. Nalukot ang Noah ko dahil doon. What do you mean? Muli silang nagkatinginan. May sasabihin kami. It's about the patriarch of the Alegre family. Kay David Romano. May nangyari habang nasa ibang bansa ka. Mabilis ko silang nilapitan. Punong-puno ng pagtataka ang mukha ko. Ano iyon? Wala kayong sinasabi sa akin. Is he dead? Bumantong hininga si Kuya Philip at umiling. No, actually, we don't know the details. Pero sa pagkakaalam namin, naglabas si Charles ng ebidensyang magpapatunay sa mga illegal activities ng kanilang ama. And, nawala siya. What? Lalong nalukot ang mukha ko. What do you mean nawala? Nawala. He just disappeared with his men. Napailing ako sa mga narinig. Ibig sabihin, nagtatago lang ito at hindi papatay. Anytime, pwede silang bumalik. May pumalit sa kanya sa pangangasiwa sa mga negosyong naiwan niya. Nakuha ulit ni na kuya ang atensyon ko. Sa pagkakaalam ko kasi, si Charles ang tanging natira sa feudor nito dahil ayaw ng mga kapatid nito na madawit pa sa mga kasamaan ni David Alegre. Dumating na si Camila sabi ni Kuya Philip kaya muling nabaling sa kanya ang buo kong atensyon. Si Tita Camila, I heard she got back from the States. Umiling siya. Nagsinungaling si Papa. Hindi niya totoong kapatid si Tita Camila. Hindi totoong kapatid. Ano siya ni Papa? Ano natin siya? Kapatid natin sa ama. Bigla akong tumayo habang nakaawang ang bibi. Kuya Philip, do you mean? Yes. Siya ang bunga ng kataksilan nila ng asawa ni David Alegre. Napapikit ako sa sinabi nito. I can't believe this. All along. Kasakasama lang namin ang taong patunay sa kataksilan ni Papa kay Mommy. Ibig sabihin, kapatid ni Charles si Tita. Hindi nga pala siya kapatid ni Papa, kundi anak. At magkapatid sila ni Charles. Nasaan na siya ngayon? Muling nagkatinginan sina Kuya Philip at Kuya Darren. Naiinis na ako dahil sa laging pagpapalitan ng tingin ng mga ito. Nasa feudor ni Dexter Alegre. Wika ni Kuya Darren. Sandali akong nawala ng imik sa pangalang narinig. Dexter Alegre. Another Alegre. Kamag-anak kaya ito ni na Charles o kapatid nila? Who is he? Anak sa labas ni David Alegre. Nakaupo ako sa armrest ng sofa at umiinom ng white wine nang bumukas ang pinto ng bahay at pumasok si Charles. Nakita kong aligaga siya at parang hindi mapakali nang makalapit sa akin. Matagal kaming nagkatitigan. Nang subukin nitong kunin ang kamay ko, umiwas na ako sa kanya. I drank my wine and emptied my glass. Pagkatapos kong ailapag iyon sa ibabaw ng coffee table, I looked at him and smiled. Tapusin na natin ito. Nagsalubong ang mga kilay ni Charles. Matagal itong hindi nakaimik bago ako sinibukang hawakan. Don't touch me, but I thought we were okay. Well, you think wrong. Hindi porke nagtalik tayo. Okay na tayo. Mahina akong tumawa. Charles, hindi na tayo magiging okay. No. No please. Charlotte, huwag mong gawin sa akin ito. Nagawa ko na ang gusto kong gawin. Now, I want to go back to America. Hindi pwede. Huwag mo akong iwan. Mahal, huwag mong gawin ito. Napaka-toxic ng relationship natin, Charles. Nag-umpisa tayo sa mali. Puro pagkakamali ang nangyayari sa atin. Sa tingin mo ba, magiging masaya tayo? Oo, dahil nakahanda akong gawin ang lahat. Mapasaya ka lang araw-araw. Hinawakan niya ako sa magkabilang braso. Akala mo, kaya mong gawin iyon. But no, Charles. As long as we're together.
Hinding-hindi ako gising masaya. Tinulak ko ang mga kamay niya bago tumayo at naglakad paalis. Pinigilan niya ako, at pilit pinahirap sa kanya. Natigilan ako nang bigla siyang lumuhad sa paanan ko at nagumpisang lumuha. Hindi ko kaya nang wala ka, Charlotte. Nagmamakaawa ako. Ayaw ko na nga. Hindi mo ba ako naiintindihan? Pagod na ako. I want to go back to America. I want to have some peace of mind. Isa pa, hindi naman talaga tayo mag-workout. Mag-a-adjust ako. Lahat gagawin ko, huwag mo lang akong iwan. Ayaw ko nang malayo pa sa iyo. Hindi ko kaya, Charlotte. Mahal na mahal kita. Natigilan ako nang makita ang pagbagsak ng mga luha niya. Pinanggako ko sa sarili ko na hindi na ako iiyak at masasaktan ng dahil kay Charles. Sapat nang halos mamatay ako noon habang nasa ibang bansa. Pero bakit naninikip ang dibdib ko ngayon? Bakit masakit ang makita siyang nasasaktan? Tama na, Charles. Huwag na natin ipilit. No, ayoko. Ayoko, Charlotte. Niyakap niya ng mahigpit ang mga pako. Pilit kong tinatanggal ang mga braso niya. Pero lalong humihigpit ang kapit niya sa akin. Charles, ano ba? Mamermetay ako kapag nawala ka. Bigla akong natigilan sa narinig. Kung nayan, nakaya ko pa, ngayon hindi na. Charlotte, maawa ka sa akin. Huwag mo na ulit patayin ang puso ko. Huwag mo na akong iwan. Tiningala niya ako habang nangingilid ang mga luha sa kanyang pisngi. Naiiyak ako habang nakatingin sa nasasaktan niyang mukha. Gusto ko na lang bumigay at yakapin siya. Gusto ko rin sabihin na mahal ko siya. Na siya lang sa loob ng 3 taon. Pero hindi ko magawa. Masyadong nabalot ng yelo ang puso ko sa paghihiwalay namin. Kahit gaano ko kamahal si Charles. Hindi ko kayang tanggapin ito matapos ng mga nangyari noon. Siguro nga, mahal niya pa rin ako. Pero hindi noon mabubura ang katotohanang pinili niya si Fiona nang magkahiwalay kami. Ayoko na, Charles. Hindi mo ba naiintindihan, ha? Hindi na kita mahal. Itinulak ko siya. Tuluyan itong napaupo sa sahig habang naluluha. I took in a deep breath and was about to leave him. Pero biglang bumukas ang pinto ng bahay. Mama, bumungad sa akin ang best friend kong si Diana. Karga si Ashley Nicole, ang anak namin ni Charles. Hagod ko ang buhok ni Nicole habang nakayakap ito sa akin at nakatingin kay Charles na titig naman sa kanya. Kaaalis lang ni Diana. Ngayon ay nasa loob na kami ng kwarto ko. Kahit anong taboy ang ginawa ko kay Charles. Ayaw nitong umalis. Lalo pa itong nagmatigas nang malaman na buhay ang anak namin. Hindi na kailangan ng DNA test. Sa isang tingin pa lang, halatang anak niya si Nicole. Buhok ko lang yata ang nakuha ng batang ito. Pero ang buong mukha ay kay Chatley. Hello. Kumaway ang anak ko sa kanya. Mabilis na namula ang mga mata niya habang nakatingin sa anak namin. Gosh, this is all Diana's fault. Anong emergency ba kasi ang nangyari at kinailangan nitong ihatid sa akin ng maaga si Nicole? Lumapit sa amin si Charles at lumuhad sa tabi ng anak ko. What's your name, sweetheart? Name, Nicole. Magta-3 taon pa lang ito. But she's very smart. Aking masayahin at masigla. Nicole, can I hug you? Tumingala sa akin ang anak ko. Si Charles ay titig pa rin dito habang nagpipigil sa sarili na maluha. Tinanguan ko si Nicole. Nakangiti naman nitong ibinalik ang tingin kay Charles. Okay po. Agad na niyakap ni Charles ang anak namin. Binuhat pa niya ito habang yakap ng mahigpit at umiyak. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at napaluha na rin. Ito ang pinangarap ko noon. Ang kompletong pamilya para kay Nicole. Iyong nandyan si Charles at kasama namin. Masaya kami at walang inaalala. How I wish. Sana totoo na lang. Sana kompleto talaga ang family namin at masaya kami. Hindi na naghiwalay pa sina Charles at Nicole pagkatapos nun. Kahit anong pilit ko sa anak ko na kunin ito. Umiling siya sa akin at yumayakap ng mahigpit sa daddy niya. Sa maikling oras, nakuha ni Charles ang puso at tiwala ng aming anak.
Lalo pa nang dalhin nito sa mall si Nicole at pinamili ng maraming laruan. Masasanay iyan sa iyo. Gabi na at kasalukuyan naming pinapatulog si Nicole sa kwarto ko. Si Charles ang naghele at nagpatulog sa kanya. Wala itong problema sa pagpapatulog sa bata. Habang kapag ako ang nagpatulog dito, inaabot kami ng hateng gabi. Mas mabuti na iyon. Para hindi na kayo umalis sa tabi ko. Aalis pa rin kami. Malungkot akong nilingan ni Charles. Kung ayaw mong manatili, ako ang sasama sa inyo. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Sinundan ako ni Charles. He hugged me tight from behind. Hindi ba natin pwedeng pailan ang mga sarili natin ngayon? Ang maging masaya naman tayo. It's too late, Charles. No, it's never too late. It will never be too late, mahal. Kumawala ako sa mga bisig niya at tuluyan siyang nilingan. Hindi matatanggap ni Papa ang relasyon natin. And your father, what would he do if he finds out about us? Baka balikan niya ako. Tayo at si Nicole medadami. I won't let that happen. Iyan din ang sinabi mo noon. Pero anong nangyari? Ikaw mismo ang nagtaboy sa akin. Nagbaba siya ng tingin habang namumula ang mga mata niya. I am sorry. Pinigilan ko ang sarili ko. Pero traidor ang mga luha ko. Nagunahan sa pagbagsak ang mga ito. Mas pinaniwalaan mo sila. Hinayaan mong masira nila tayo. Alam ko na ang Toto o Charlotte. Narinig ko ang lahat. Pagkanan ni na Fiona at Will ang lahat. I am sorry. I am sorry kung nagpadala ako sa galit at selos. Kung nadadala lang talaga sa sorry ang lahat. Hindi na natin kailangan ng mga pulis. Tuluyan akong umiyak. After all we've gone through. Did you honestly think that I can do that? Ang lokohin ka at pumetol sa ibang lalaki ng ganoon kadali. I am so sorry. Ang sakit, Charles. Sobrang sakit. Masakit na iyong taong inaasahan nung magtatanggol at magpoprotekta sa iyo. Mas piniling maniwala sa iba. At pagkatapos ng maraming taon, malaman laman kung ikakasal ka pa sa babaeng dahilan kung bakit nagkasira tayo. Hindi siya nagsalita, ni hindi siya makatingin sa akin. Patuloy siya sa paghingi ng tawad habang walang awat sa pagbagsak ang mga luha niya. Katulad ko, kung hindi pa ako bumalik, baka tuluyan kayong ikinasal ng babaeng iyon. Hindi ka man lang gumawa ng paraan para malaman ang totoo. Nagbalik ka sa buhay ko. Alam kong may dahilan kung bakit nagkita ulit tayo. Hihingi ako ng tawad sa iyo araw-araw kahit hanggang pumuti ang buhok ko. Pahirapan mo ako kung gusto mo. But please, don't leave. Huwag kayong umalis ng anak natin. Bigla niya akong kinabig sa baywang at niyakap ng mahigpit. Gusto ko sanang kumawala. Pero nakita ko ang anak ko habang mahimbing na natutulog. Ipagkakait ko ba sa kanya ang isang buong pamilya? Ipagkakait ko ba ang ama niya? Hindi ko kayang unahin ang sarili ko habang alam kong maibibigay ko naman ang kailangan niya at makapagpapasaya sa kanya. Charles POV. Hinalikan ko sa noo ang mag-ina ko matapos makatulog ng mahimbing ni Charlotte. Kanina pa vibrate ang cellphone ko. Alam kong kailangan ko nang umalis. Mula sa bahay. Nagmaneho ako ng mahigit 1 oras hanggang sa marating ko ang abandonadong bodega sa isang pribadong lupa na pagmamay-ari ko. Nang makalapit ako sa bodega, naglikha ng malakas na ingay ang pagbukas ng malaking pinto nito. Bumungad sa akin ang nakangising mukha ni Alex. Kanina ka pa namin hinihintay, boss. Nasaan siya? Itinuro nito ang bukas na pinto sa kanan. Nang pumasok ako roon, nakita ko si Thunder. Nakatayo ito sa lalaking nakaupo at nakatali sa upuan. Duguan ang mukha. Nilapitan ko ito at marahas na inalis ang pirang sa mata niya. Natatandaan mo pa ako. Ikaw ang may pakanan nito. Well, ako nga. Hayop ka. Nagbayad ka pa ng tao para ipadukot ako. Duwag. Anong kasalanan ang nagawa ko sa iyo? Nakalimutan mo na agad. Pinatungan mo ang asawa ko. Nagsimula itong umiyak. Inutusan lang ako ni Foma. Hindi ko ginasto iyon. Alam mo, ito ang ayaw ko sa pagiging mabait. Naaabuso.
Sa tuwing nagbabagong buhay ako, lagi niyo akong binibigyan ng dahilan para bumalik sa pagiging demonyo. Binigyan ko ito ng malakas na suntok sa sikmura. Humiyaw ito na may kasamang pag-iyak. Tumayo ako at nagpalakad-lakad sa harap niya. Maswerte ka. Nabuhay ka noon. Pero wala ka pa rin takot sa akin ano. Wala kang kadala-dala. Talagang nagbalik ka pa. Sinipa ko na ito sa dibdib. Bumagsak ito sa sahig habang nakaupo pa rin sa silya at nakatali doon ang katawan. Nilapitan ko siya at sinimulang pinagsisipa ang mukha. Hindi ko ito tinantanan hanggat hindi umuubo ng dugo. Nang magsawa ako ay sinenyasan ko si Alex. Lumabas ako ng kwartong iyon at nagpahangin sa labas. Sinundan ako ni Thunder. Tama ka nga sa sinabi mo. Buhay si Thomas de Zelisa. Hinarap ko ito habang naririnig ang malakas na sigaw ni Will sa loob ng bodega. Kasalukuyan itong tinatanggalan ng kuko ni Alex sa mga paa. Paano nangyari iyon? Si Hector mismo ang nagsabi sa akin na pinatay niya si Thomas. So he survived. Umiling ito. Si Hector din ang nagsabi na hindi totoo ang sinabi niya. Hindi niya pinatay si Thomas at nagsinungaling kay Senior David. Nagsinungaling siya. Tumango ito. May nalaman ako. 3 years ago. Habang tumetakas si Thomas. Naaksidente ito. At dahil sa aksidenteng iyon, nawalan siya ng alaala. Kaya pala parang hindi ako nito naaalala kanina dahil nagkaroon siya ng sakit na amnesia. Paanong naging magkakilala sila ni Fiona? Matagal akong tiningnan ni Thunder. Napapakamot ito sa ulo. Noong nandoon kayo sa probinsya ni na Fiona. Nandoon din siya. Doon sila nagkakilala. May kumupkop sa kanyang matandang mag-asawa na taga roon. At bago lang. Para maipa-ospital ang matandang babae na kumupkop sa kanya. Pumasok siyang dancer sa isang club para sa pera. Naging stripper din sa bachelorette's party ni na Fiona. What? Stripper? Tumango si Thunder. At may relasyon silang dalawa. Charlotte POV. Nilapag ko ang niluto kong spicy adobo sa ibabaw ng dining table. Tuwang-tuwa si Nicole dahil isa ito sa mga favorite niyang luto ko. Lalo na noong nandoon pa kami sa Amerika. Adobo-adobo. Masaya pa niyang sabi. Dumating naman si Charles makalipas lang ang ilang minuto. Natigilan ito nang maabyutan kami sa kitchen habang kumakain. Can I join you? Ninitian ko siya. Of course. Kanina ka pa nga namin hinihintay. Nakangiti niya akong nilapitan. Thank you, mahal. Naupo siya sa tabi ni Nicole. Naupo naman ako sa kaliwa ng anak namin. Napapagitnaan namin ito. Saan ka nga pala pumunta? Wala ka na paggising ko. Diyan lang may ikaso. Parang umiiwas itong binaling ang atensyon kay Nicole. Sa susunod, punta tayo ng amusement park. Sweetheart, gusto mo ba iyon? Nakangiti lang ang anak namin habang tumetango. Puno kasi ng adobo ang bibig niya. Oh baby, huwag puro adobo ha. Kumain ka rin ng gulay anak. Yes mommy. Hinagod ko ang buhok nito. Natigilan ako at napatingin kay Charles nang mapansin na titig ito sa akin. May pag-aalala ang mga mata niya kaya natigilan ako. Matapos namin kumain, nilaro ni Nicole ang mga toys na binili ni Charles sa malaking sala. Nakaupo naman kami ni Charles sa sofa at nagkakape. Is there something wrong? Mukhang malalim ang iniisip mo. At tumikim ito at sandaling nag-isip. Nararamdaman ko talagang may gusto itong sabihin sa akin. But what's stopping him? Charlotte, it's about what? Pinatong ko ang kamay ko sa kamay niya at ngumiti. You can tell me about your. Huminga siya ng malalim. I want to marry you. Bigla akong natigilan sa narinig. Nilabas niya ang isang pulang kahon at pinakita sa akin ang singsing sa loob. It's the ring he gave me 3 years ago. He still has it. Charlotte, ituloy na natin ang kasal na naudlot noon. Alam kong ayaw mo. At bigla kong nilagay ko ang hintuturo ko sa bibig niya. I will marry you, Charles. I want to marry you. Bigla siyang natigilan sa narinig. Bahagyang namilog ang mga mata niyang titig na titig sa akin. I love him.
Mula noon hanggang ngayon, masama bang pagbigyan ko muli ang puso ko? Nasa pangalawang pagkakataon, hahayaan kong manaig ang pag-ibig kaysa sa paghihiganti. Gusto ko uling sumugal, at sa pagkakataong ito, mas magiging matapang na akong ipaglaban siya at ang aming pamilya. Sa amin nakasalalay ang magiging buhay ng anak ko. I know I can give Nicole everything. Kahit wala si Charles, magiging masaya kami, pero iba pa rin kapag kompletong pamilya ang maibibigay ko sa kanya. I know she'll be happier. For Nicole, I am willing to give us another chance. Bigla siyang lumuhad sa sahig. Naluluha ang mga mata niya habang nakatingala sa akin. I love you, Charlotte. Mahal na mahal kita. Kinuha niya ang kamay ko at hinalikan ito. You don't know how happy I am. Thank you. Napangiti ako habang umaagos ang luha sa pisngi ko. I love you too, Charles. Magpapakasal na tayo. Tumango ako habang isinusuot niya ang singsing sa daliri ko. I wrapped my arms around his neck and hugged him tight. Bigla niya akong binuhat at inikat sa ere. Nagtawanan kaming dalawa. Mabilis naman tumakbo papunta sa amin si Nicole at nakisali sa tawanan kahit wala itong naiintindihan sa nangyayari. Samantala, are you out of your mind? What are you doing here with that man? Isinama mo pa si Nicole. Alam mo namang hindi alam ni Papa ang tungkol sa kanya. Nandito kami ngayon sa Hacienda de Zelisa. Dala-dala ko ang mag-ama ko. Handa na akong ipakilala at ipaglaban sila kay Papa. Mula nang mawala si David Alegre, bumalik si Papa sa hacienda kasama si Kuya Darren. At ang nooy bagong babaeng pinakasalan niya, si Tita Magda, Kuya Philip. Ayaw ko nang ilihim pa kay Papa si Nicole. It's about time. Please tulungan mo na lang ako. Okay, huminga ito ng malalim. Kung si Nicole, maiintindihan ko pa. But Charles Alegre, malaking gulo ang gusto mong mangyari. Anong nangyayari dito? Umalingaw-ngaw sa malaking mansyon ang boses ni Papa. Napatingin kami dito. Nasa tuktok siya ng mataas at malaking hagdan at kasalukuyan ng bumababa. Mabilis kong nilapitan sina Charles at Nicole. Itinago ko sa likuran ko si Nicole nang maramdaman ko itong nanginginig sa takot. Mommy, it's okay baby, it's okay. Anong ginagawa ng lalaking iyan sa pamamahay ko? Tuluyan siyang nakalapit sa amin. Naramdaman kong hinawakan ni Charles ang kamay ko ng mahigpit. Papa, ikakasal na po kami. Mabilis na nagsalubong ang mga kilay nito. Lumalim agad ang kunot sa noo. Ano? Sinabi mo, Papa, nagmamahalan kami ni Charles. Hindi ko matatanggap ang relasyon ninyo. Hindi ko matatanggap ang lalaking iyan. Bigla nitong nilapitan si Charles at sinuntok sa sikmura. Oh my God, Papa. Hindi pa ito nakontento at sinipa pa nito si Charles sa sikmura. Bumagsak si Charles sa sahig nang walang sinasabi at hindi gumiganti. Nang muli sana nitong susuntukin si Charles ay mabilis na itong pinigilan ni Kuya Philip. Papa, tama na. Paalisin mo ang lalaking iyan sa pamamahay ko. Duro nito kay Charles. Mabilis kong dinaluhan si Charles at tinulungang makatayo. Nicole started crying. Takot na takot ang anak ko habang nakatingin kay Papa. Nanatili itong nakatayo at umiiyak ng malakas. Please, tanggapin mo kami. May anak na kami, Papa. Natigilan si Papa sa sinabi ko. Mula sa amin ni Charles. Bumaling ito sa anak kong umiiyak. Akala ko, patay na ang batang iyan. Nagsinungaling ka. Muntikan nitong lapitan si Nicole. Mabuti na lang dahil napigilan ito ni Kuya. Agad kong nilapitan ang anak ko. Niyakap ko ito ng mahigpit habang hinahagod sa likod. Papa, tama na. Tumigil ka na. Philip, may kinalaman ka ba dito? Alam mo ba ang tungkol sa batang iyan? Oo, alam naming lahat. Natigilan si Papa. Anong sinabi mo? Papa, please. Tumigil na kayo. Nagsinungaling kayo sa akin. Sinabi niyong patay na ang batang dinadala ni Charlotte. Wala ka talagang kwenta. Malayong malayo ka sa kapatid mong si Thomas na laging sumusunod sa mga utos ko. Well, he's not here anymore. Wala na siya.
Nawala siya ng dahil sa iyo. Namatay siya dahil wala siyang ibang ginawa kundi sundin ang mga utos mo. Natigilan si Papa sa sinabi ni Kuya Philip. Napasinghap ako nang bigla nitong sampalan si Kuya. Matagal na natigilan si Kuya bago ito tumango at biglang umalis. At ikaw, binalingan ako ni Papa. Naramdaman ko pa ang muntikan na pagtalon ni Nicole dahil sa gulat. Palayasin mo sa lupain ko ang dalawang iyan. Itapon mo sila. Papa, apo mo ito, at si Charles. Ama siya ng apo mo. Paano mo nasasabi ang mga bagay na iyan? Binabalaan kita, Charlotte. Kapag hindi mo tinalikuran ang batang iyan, itatakwil kita. Oh, sige, itakwil mo ako. Tutal may ibang anak ka naman. Ang bunga ng kataksilan mo kay Mommy. Si Camilla, natigilan ito. Mabilis kong pinalis ang mga luha na umagos sa pisngi ko. Kung tutuusin, kasalanan mo itong lahat, Papa. Because of you, kaya tayo nasa ganitong sitwasyon. Umangat sa ere ang kanay niya at akmang sasampalin ako. Pero bigla itong hinawakan ni Charles sa kamay. Anong ginagawa mong basura ka? Lapastangan. Bitiwan mo ang kamay ko. Matatanggap ko kung ako ang sasaktan mo. Pero hindi si Charlotte. Hindi ang nanay ng anak ko. Malakas na binitiwan ni Charles ang kamay nito. Kinarga niya si Nicole at hinawakan ako sa kamay. Papa, sa ayaw at sa gusto mo. Magpapakasal kami ni Charles. Tuluyan namin itong tinalikuran. Hayop, mga hayop. Umalis kayo sa pamamahay ko. Leias, Charlotte POV. Minadali namin ang pagpapakasal. Isang simpleng church wedding ang plano namin. Mga pamilya at malalapit na kaibigan lamang ang imbitado. Flower girl ang baby namin na si Nicole habang ang ring bearer at mga bridesmaids at groomsmen. Si Charles na ang baalang pumili. I think this is better, Brian said while pointing at the diamond choker necklace. Nagkakahalaga itong 1.5 million pesos. Namimili kami ng mga alahas na isusuot ko para sa araw ng kasal. Inesikaso na kasi ni Charles ang lahat sa wedding namin at ang gusto lang nitong gawin ko ay ang mag-shopping at mag-relax bago ang kasal namin. Tignan mo nga naman kung sino ang nandito. AMG mang aagaw. Natigilan ako nang marinig ang boses na iyon. Hindi ko na kailangan lumingon. Sa pananalita pa lang, halata na kung sino ito. Hoy ahas, kinakausap kita. Bingi ka ba? Bumaling ako kay Diana. Did you hear something? I think I do. Mukhang may langaw rito. At sino naman itong mukhang bisugo na ito na sumasali sa usapan ng may usapan? Tuluyan itong hinarap ni Diana. Baka naman ikaw ang mukhang bisugo sa atin. Kaya ka nga iniwan ng fiancé mo. Anong sinabi mo? Hinayaan ko muna silang magbardagulan at bumaling sa sales lady. Itinuro ko ang alahas na muntikan na namin kunin ni Diana. Nang iabot ito ng babae, palihim kong nilagay sa kamay niya ang ilang libong pera. I winked at her after checking the security camera. Hinayla ko sa braso si Fiona. Wala ka talagang pinipiling lugar, no? Kahit sa mall. Tumatahol ka. Hindi ka ba napapagod? Tumatahol. Baka naman ikaw ang tumatahol. Dahil hayop ka. Mang-aagaw. Ako, mang-aagaw. O sige, mang-aagaw na ako. Naagawan na kita ng lalaki. At least sa akin. Kusang nagpaagaw ang boyfriend mo. Ikaw, ano nga ulit ang ginawa mo para maaga ang boyfriend ko? Nagkatingin kami ni Diana. Natatawa itong sumingit sa usapan namin. Ano pa, nagbayad ng lalaki para suran ka. At nag-invest ng malaking pera sa kumpanya ni Charles para patulan siya. Nagtawanan kami ni Diana. Hindi naman makapagsalita si Fiona. Lumingon ito sa mga kaibigan niya habang halata sa mukha ang kahihiyan. Fiona, toto o ba iyon? We thought. Galing sa mayamang pamilya si Charles at never kang gumasto sa kanya kahit isang sentimo. Were you lying all this time? What? No, naniwala naman kayo sa babaeng sinungaling na ito. Hindi na namin sila pinansin at umalis na. She was still trying to explain herself to her friends.
Apparently, she's been lying to them. Nagmamalaki itong milyon-milyon ang ginagasto ni Charles sa kanya. Habang ang totoo, ito ang panay-waldas ng pera para mabaon sa utang na loob si Charles at pakasalan ito. Oh my gosh! So pumayag lang pala sa kasal si Charles dahil sa utang na loob. Natatawa si Diana matapos kong ikwento sa kanya ang napag-usapan namin ni Charles. Mismo, wala talagang delikadesa ang babaeng iyon. Hoy, bumalik ka rito. Kalalabas lang namin ni Diana ng jewelry store nang lingunin namin si Fiona dahil pilit kaming hinahabol nito. Bigla naman tumunog ang alarm ng store kaya mabilis itong pinigilan ng 2 guards. Ma'am, pwede ba namin matingnan ang bag nyo? What? At bakit nyo gagawin iyon? Anong balak nyo, ma'am? Tumunog ang alarm. Ibig sabihin, may kinuha kayo na hindi nyo binayaran. Are you out of your mind? Bakit naman ako kukuha ng hindi ko babayaran? Isa pa, wala naman magandang alahas na mapipili sa store nyo. Because all of your jewelries looks cheap. Ma'am, sumama na lang po kayo sa amin. Mabilis na umatras si Fiona mula sa mga gwardya. What? No. Huwag nyo akong lalapitan. Girls help me. Oh my God. Fiona, sumama ka na lang. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Ayoko nga. Bakit ako sasama sa kanila? Wala naman akong kinukuha. I can't do this. Classmate ko noong high school ang isang customer nila at nakatingin na sa akin. This is so embarrassing. I am out of here. Napangiti ako ng isa-isang mag-alisan ang 5 kaibigan ni Fiona. Saan kayo pupunta? Hindi nyo ako pwedeng iwan, girls. Nabaling sa akin ang paningin niya nang lalapitan ko siya. Ganyan talaga ang mangyayari kung puro fake ang mga kinakaibigan mo, Fiona. Just like you. A fake. Tinalikuran na namin ito at tuluyang umalis. Huling bardagulan na namin ito ni Fiona. Dahil bukas, ikakasal na kami ni Charles at magsasama habang buhay. Charles POV. Kabado ako habang naghihintay sa loob ng simbahan. 11 na ng tanghali. Ang oras ng kasal namin ay alas 10:30. Kalahating oras nang nolly late si Charlotte. Don't worry, she'll come. Bulong ng kapatid ko at tinapat pa ako nito sa braso. Tumango ako pero hindi pa rin mapakali. Present ang 2 kong kapatid sa kasal namin. Si Charlotte's 2 brother are also here. Nandito rin ang best friend niyang si Diana at ilang kaibigan sa high school at dating pinagtatrabahuhan niya. Hindi na ako mapakali, nanlalamig ang mga kamay at buong katawan ko. Pero lahat ng takot at pag-aalala ko ay mabilis na naglaho ng sumenyas ang wedding planner namin na dumating na ang bridal car. Nakangiti akong tumayo sa dulo ng altar habang hinihintay ang paglapit niya. Napansin kong may suot itong belo sa mukha at medyo makapal iyon kaya hindi ko makita ang mukha nito. Tuluyan itong nakalapit siya sa akin. Napangiti ako nang ikawit niya ang kamay sa braso ko. Hinawakan ko iyon. Humarap kami sa altar at lumapit sa pari. The whole church went quiet as the ceremony began. Tahimik ang lahat at tanging si Father lang ang nagsasalita. But something caught my attention. I always loved the perfume Charlotte was wearing. Mamahaling pabango na may hint ng strawberry. She told me she always wear that perfume because it reminds her of me. Strawberry shortcake. Wala sa sariling naibulong ko nang maalala ang unang beses na may nangyari sa amin. I am not smelling it right now. Mabilis akong humarap kay Charlotte at itinaas ang suot nitong belo. Natigilan ako kasabay ng pagsinghap ng nga tao sa loob ng simbahan. Hindi si Charlotte ang babaeng kasama ko sa harap ng altar. It was Tera. Ilang ulit akong humakbang paatras mula kay Tera. Hindi ako makapaniwala habang nakatitig sa nakangiti nitong mukha. Buhay ka. Oo, umarko ang mga kilay niya. Paano? I saw your dead body. I felt it. Sa palagay mo, sino ang tumulong sa iyo para mahanap ang mga ebidensyang magpapakulong sa ama mong si Senior David?
My sister. No, Charles. Ako ang nagsabi sa kanya na sabihin sa iyo kung saan nakatago ang mga ebidensya. Matagal akong natigilan sa sinabi niya. Mula sa mukha nito, bumaba ang paningin ko sa kanyang leeg. Naroon pa rin ang bakas ng nangyaring pagbibigti nito noon. What's happening in here? Where's our sister? Tumayo si Philip at galit na lumapit sa amin. Bigla kong nilapitan si Tera at mahigpit na hinawakan sa magkabilang braso. Anong ginawa mo sa kanya? Nasaan si Charlotte? Tumawa ito na parang nasisiyahan. Alam mo, mananahimik na sana ako. May bago ka ng buhay. May bagong babae na rin sa buhay mo. Successful ka na. Pero nang bumalik si Charlotte at binalak niyong magpakasal, hindi ako makakapayag. Matatanggap ko pa na mapunta ka sa ibang babae. Pero hindi kay Charlotte. Hindi sa babaeng Samira sa atin. Binalot ng takot ang buong katawan ko dahil sa mga sinabi nito. Nasaan siya? Tera shrugged her shoulders. Baka, patay na siya ngayon. Ewan ko. Tera, tell me where's Charlotte? Where is she? Pinilit nitong ibaling sa malayo ang paningin. Namilog ang mga mata ko habang binabalot ng takot ang buo kong sistema. Thunder. Umalingaw-ngaw sa buong simbahan ang boses ko. Mula sa pinagkukublihan. Patakbong lumapit sina Thunder. Alex. Agad na tinutukan ni Thunder ng baril sa ulo si Tera. Napatayo at nagkagulo ang ibang bisita. Dapat hindi ka na bumalik. Nanatili ka na lang sanang patay. Naningkit ang mga mata nito habang nakatingin sa akin. Where's Charlotte? If you won't tell me. Hindi ka nalalabas ng buhay sa simbahang ito. Mariin itong lumunok. Nasa bahay niya. Puntahan mo. Baka abutan mo pang naghihingalo. Nailang ako sa mga narinig. Kinuha ko ang baril na hawak ni Alex at mabilis na tumakbo palabas ng simbahan. Charlotte POV. Nakatali ang mga kamay ko sa likuran at may buzzle ang bibig ko nang buksan ng kung sino ang trunk ng sasakyan kung nasaan ako. Napapikit ako bigla nang masilaw ng liwanag sa labas. Ilan sandali kong sinanay ang mga mata ko bago ko nagawang muling magmulat. Natawa lang ang dalawang lalaking nakatingin sa akin. Ang isa dito. Ang nagbukas ng pinto ng trunk ay may hawak na baril na nilalagyan nito ngayon ng silencer. Naluha na lang ako habang iniisip ang anak ko. Paano na si Nicole kung mawawala ako? Masyadong komplikado ang buhay ni Charles. Hindi matatahimik ang anak ko kapag naiwan siya sa puder nito. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Ayaw ko pang mawala. Kailangan pa ako ni Nicole. Kailangan ako ng anak ko. Napasigaw ako habang may buzzle pa rin sa bibig ng apat na magkakasunod na putok ng baril ang narinig ko. Ayaw ko nang magmulat pa sa takot na baka wala na ako sa mundo sa muli kong pagmulat ng mga mata. Pero isang pamilyar na boses ang narinig ko na nakapagbigay sa akin ng pag-asa. Charlotte. Nagmulat ako at nakita ang nag-aalalang mukha ni Charles. Inalis niya ang buzzle sa bibig ko at mahigpit akong niyakap. Ligtas ka na mahal, nandito na ako. Kumalas siya sa pagkakayakap sa akin at mataman akong tinitigan. I am sorry I was late. Sorry, mahal ko. He kissed me on the forehead before hugging me again. Charles, kailangan na natin umalis dito. Narinig ko ang isa sa kanila kanina. Parating na ang mga kasama nila. Dahil sa sinabi ko, agad akong kinaligan ni Charles at tinulungang makababa ng truck. Sandali akong tumigil at pinunit ang mahabang lelayan ng suot kong wedding dress upang makatakbo at makakilos ng maayos. Ngayon ay hanggang tuhod ko na lang ito. Sumakay kami sa kotseng dala ni Charles at mabilis niya itong pinaharurot palayo. They're here. Bulalas ko. Natano ko ang isang kotseng nakasunod sa amin. Hold on tight. Tumalim ang mga mata ni Charles nang lalo nitong binilisan ang pagpapatakbo. Ilan ang humahabol sa atin. Just one car. Pero van iyon. Oh my God. Nasa labas sila ng bintana at tinututukan tayo ng baril. Get down. Bigla niyang hinawakan ang ulo ko at mabilis akong pinayuko. Gamit lang ang isang baril.
Nakipagpalitan ito ng putok ng polanan kami ng bala ng mga kalaban. Charles, please. We can't die here. May iwan mag-isa ang anak natin. Malakas akong humiyaw. Naalala ko bigla. Ganito rin ang eksena namin noon. Hindi mangyayari iyon. Marin akong pumikit sa sinabi niya. Nang ilang segundong natahimik ang paligid. Mabilis kong nilinggan ang van na humahabol sa amin. Nakasunod pa rin sila at oh my God. Bago pa man ako makapagsalita ulit. Pinaputukan kami ng isa sa mga ito ng malaking armas na hawak nila. Iyong sumasabog. Mabilis na kinalas ni Charles ang seatbelt niya at niyakap ako ng mahigpit. Sumabog ang likod ng kotse namin at tumalbog ang sasakyan. Nagpaikot-ikot ito sa ere. Buong oras ay yakap ako ni Charles kaya hindi ako gaanong nasaktan. Bumaliktad pa ang kotse nang bumagsak ito sa lupa. Huminga ako ng malalim nang maramdaman kong tumigil na ang paggalaw ng sasakyan. Nagmulat ako at biglang naluha nang makita ko ang dugo sa ulo ni Charles. No, hindi maaari. Nagising siya at napatingin sa umiiyak kong mukha. He smiled at me. I am fine. Thank God. Mariin akong pumikit. Sunod-sunod sa pag-agos ang mga luha ko. Napatingin ako sa kaliwa ko. Natigilan ako nang makitang parating na ang humahabol sa amin. Kailangan na natin lumabas. Sasabog na ito. Hinayla ako ni Charles pero natigilan ako nang maramdamang naipit ang isang paa ko sa upuan. Charles, hindi ako makaalis. What? Mabilis niyang tiningnan ang paa ko at sinubukan itong hilahin. Napatingin ako sa kalaban naming papalapit na at sa kotse na malakas ang tagas ng gasolina. Charles, just go. Natigilan ito sa sinabi ko. Umalis ka na. Sasabog na ito. Hindi kita iwan. Charles, please. Mamamatay tayong pareho dito. Walang maiiwan sa anak natin. Humagulhol na ako sa puntong iyon nang maisip na nag-iisa lang ngayon si Nicole. Mabilis na namasa ang mga mata ni Charles habang nakatitig sa akin. Kinuha nito ang baril niya at kinasa iyon. Saka itinutok sa ulo. Kung hindi kita makakasama habang nabubuhay ako, mas gugustuhin ko pang mawala. Mamatay na tayong dalawa. No, mabilis kong pinigilan ang kamay nito. Napatingin kaming pareho sa paparating na van nang marinig ang ingay niyon. Mabilis na kumilos si Charles at malakas na sinipa ang pinto ng kotse sa driver's seat. Ngayong wala nang harang sa harap ay pinaputukan nito ang van na paparating. Unang tinamaan ang gulong ng sasakyan bago tinamaan ng bala ang driver. Nagpagiwang-giwang ang kotse sa daan. Sumilip sa bintana ang isang lalaki at muli sana kaming pasasabugin nito ng gamit niyang armas nang biglang sumabog ang kotse nila nang hindi tantanan ni Charles ang pagbabaril doon. Charlotte, halika na. Malakas niyang hinayla ang paa ko. Ganoon din ang ginagawa ko. Pilit kong hinihila ito at iniinda ang sakit. Hanggang sa magawa namin itong maalis sa pagkakaipit. Lumabas kami ng kotse pero bumagsak ako nang hindi ko nakayanin ang pagtakbo dahil sa bali ko sa paa. Buong lakas akong binuhat ni Charles at mabilis itong tumakbo. 1, 2, 3, 4, 5 segundo. Biglang sumabog ang kotse namin. Sa lakas ng impact noon ay bumagsak kami ni Charles sa lupa. Parehong nawala ng malay. Charlotte POV. Naalimpungatan ako dahil sa munting bibig na lumapat sa lips ko. Nang tuluyan akong magmulat ng mga mata. Bumungad sa akin ang cute na mukha ni Nicole. Baby, mom gising ka na. Mabilis na nangilid ang mga luha sa pisngi ko nang makita siya. Agad ko itong niyakap ng mahigpit. Salamat sa Diyos. Buong akala ko, hindi ko na muling makikita ang anak ko. Salamat dahil nagising pa rin ako at muli siyang nakasama. Iginala ko ang paningin ko sa paligid. Walang katao-tao ang kwartong kinaroroonan ko. It seems that I am in a private room of a hospital. Agad akong dinamba ng kaba at takot nang maalala si Charles at ang mga nangyari sa amin kanina. Baby, where's your daddy?
Nasaan si Charles? My daddy. Nagtaka ito. Ang totoo ay hanggang ngayon, hindi pa rin namin nasasabi kay Nicole ang totoo, na si Charles ang tunay nitong ama. We planned to tell her about the truth after our wedding. Itinuro ng anak ko ang pinto. Outside. He's outside. Tumango siya. Sa sobrang pag-aalala ko, binalak kong tumayo para puntahan si Charles. Pero natigilan ako nang bumukas ang pinto at pumasok ito. Halos umawang ang bibig ko sa bumungad sa akin. Si Charles, kasama ang isang pare, at ang pamilya namin. Sina Kuya Philip at Kuya Darren. Pati na rin ang dalawang kapatid ni Charles. At si Diana, nandito silang lahat. Hey, mahal ko. Lumapit siya sa akin at ibinigay ang wedding bouquet na dala niya matapos akong hagkan sa ulo. Anong nangyayari? Ayaw ko nang muling mapagpaliban ito. We're going to get married. Now. Natawa ako sa sinabi niya. Paano iyan? I am so ugly right now. Wala man lang akong makeup sa mukha. Sweetie, in my eyes, you're still the most beautiful. He kissed me on my forehead. Pero mabuti na lang dahil nandyan ang best friend kong si Diana. Ito ang nag-makeup sa akin kaya kahit paano. Nakulayan ang mapatla kong mukha. Doon mismo sa hospital. Ikinasal kami ni Charles. Malayo sa pinangarap kong kasal na kahit simple pero pinaghandaan. Pero ang importante ngayon, matuloy na ito. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Nakaupo pa rin ako sa kama at si Charles naman ay may malaking bandage sa kaliwang ulo. But despite that, we were happy. He cupped my face and gently kissed me on the lips. Kasal na talaga tayo, imahal. Nakangiti kong sabi habang yakap niya ako. Oo, akin ka na habang buhay mahal ko. Kahit ano pang mangyari, hindi mo na ako pwedeng iwan. Makalipas ang 2 araw ay na-discharge na rin ako sa hospital. Sa makalawa ay ang flight namin paalis. Charles and I both decided to leave the Philippines for good. Sa ibang bansa na kami meninirahan. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Katatapos ko lang magbihis at kasalukuyang may hinahanap bago umalis. Charles, nakita mo ba ang necklace ko rito? Lumingon ako sa pinto at natigilan nang hindi si Charles ang bumungad sa akin. Papa, marahan itong lumapit. Are you feeling okay already? Ilang minuto akong natahimik bago ngumiti. Yes, Papa. He opened his arms for me. Naluluha akong lumapit sa kanya at yamakap ng mahigpit. Narinig ko mula sa Kuya Philip mo na aalis ka na. Kasama ang apo ko at ang anak ni David Alegre. Papa, Charles may be a Alegre, but he loves me so much. If it weren't for him, baka matagal na akong pinatay ni Deviv. Please, tanggapin niyo na ang mag-ama ko. Bumuntong hininga ito. Ang apo ko, matatanggap ko. But that man, I can never accept him, Charlotte. There are things in life that we cannot force. At isa ito sa mga iyon. Malungkot akong tumango. I understand. Kailan ang alis nyo? Sa makalawa, naluluha itong tumango. Niyakap niya ako ulit ng mahigpit. Take care, okay? I'll see you again someday. Yes, Papa. Ikaw rin po. Naghiwalay kami at tumalikod na siya. Paalis na ito nang bigla ko siyang pigilan. Papa, please. Patawarin mo na si Dern. Mag-isa na lang kayo sa hasyenda. Patawarin mo na si Kuya nang may makasama kayo roon. Hindi ito sumagot at tuluyang umalis. Naramdaman ko ang pagpulupot ni Charles ng mga braso niya sa katawan ko matapos kong mapatulog si Nicole. Is she asleep? Yes. Why? Ibinaon niya ang mukha niya sa leeg ko. Labas tayo. Natawa ako nang mahina nang maramdaman ang matigas na bagay na tumutusok sa puwet ko. Ang hilig mo, mamaya niyan. Magising si Nicole. Hindi iyan. Hinayla ako nito palabas ng kwarto hanggang sa makarating kami sa malaking sala. Wala na ang mga katulong dahil ibinigay na namin ang huling sweldo ng mga ito kanina. Maaga pa tayo bukas. Maaga ang flight natin. Mahal, sandali lang ito. Naupo siya sa sofa.
Hinayla naman niya ako paupo sa tabi niya. Napakagatlabi ako nang hawakan niya ang ngahita ko at hinimas. You know what? Wanna go back to those places? Where? Sa tabi ng batis sa probinsya natin. At beach resort. Nagsalubong ang ngakilay ko sa narinig. Are you serious? Kasama kita sa mga lugar na iyon. Charlotte, lahat ng bagay at lugar. Maganda basta nandyan ka. Matagal kaming nagkatitigan. Napangiti ako. He's right. Kahit may mga masasanang alaala. Nandoon pa rin ang saya dahil magkasama kami sa mga lugar na iyon. At least tapos na, maybe. Wala na kaming balita kay David Alegre at sa mga tao nito. Si Tera ay inaasikaso na ni na Kuya ang kaso para mapakulong ito ng matagal na panahon. At si Fiona, well, hindi na namin alam ang nangyari sa kanya. At wala na kaming balak alamin pa, kahit saan pa tayo mapunta. Basta't kasama ko kayo ni Nicole. I know I'll be happier and contented. I kissed him on the lips. Me too. I love you, Charlotte de Zelisa. I love you too, Charles Alegre. Hinagkan niya ako sa bibig at pagkatapos ay nilapit ang mukha sa leeg ko. Hinalik-halikan niya ako roon. Tumayo ako sa harap niya at nangaakit na hinubad ang pantulog ko. Wala na akong suot na bra at panty kaya malaya niya ngayon pinagmamasdan ang hubad kong katawan. Hinayla ako ni Charles paibabaw sa kanya. Hindi siya naghubad ng damit at inilabas lang ang betute niya. We started kissing again, nang biglang maharap ang ulo niya sa baba ng bakana ko. Walang ano-ano'y inupuan ko ito. Mabilis kong tinakpan ang bibig niya nang umungol siya ng malakas. Ako na nagkagatlabi na lamang para hindi magising ang anak namin. Tapos siya itong paarap buhay at ungol ng ungol. Sorry, he laughingly said. Inirapan ko siya bago itinuloy ang ginagawa namin. I miss this, Charlotte. Mahina pero mariin niyang sabi. Hindi ako nagsalita at nagpatuloy lang sa ginagawa. Nang mang-awit ako at naramdaman iyon ni Charles. Tumayo siya habang buhat-buhat ako. Lalong umawang ang bibig ko nang malakas niya akong binuhat pababa at pataas. Bubuntisan kita, Charlotte. Susundan na natin si Nicole. Naglakad siya habang patuloy sa paggalaw. Nang maabot namin ang pader ay sinandal niya ako rito at lalong binilisan ang ginagawa. Alog na alog ang mga dibdib at katawan ko habang walang pagod si Gun sa paggalaw. Hanggang sa mas pabilis ng pabilis ang mga galaw niya. Sabay na pumutok sa loob ko ang katas namin dalawa. Napayakap ako ng mahigpit sa kanya. Pagod, napansin ko na lang, naglalakad na ito. Where are we going? Swimming pool. Bulong niya sa tainga ko na nagpatayo ng mga balahibo ko sa katawan. Baka may makakita sa atin. Wala iyan. Kahit anong pigil ko, hindi na talaga nagpapihil si Gun. Ang uwi, nakalimang rounds kami sa pool kaya muntikan kaming malate sa flight kinaumagahan. Are you ready? He asked matapos maipacheck ang passport namin. Nakangiti akong tumango. Yes. Bitbit niya si Nicole at hawak ang kamay ko habang naglalakad kami sa pasilyo papuntang airplane. Kumalas ako sa kamay niya at muling lumingon sa huling pagkakataon. Natigilan ako ng matano ng mga mata ko si Fiona habang tumatakbo ito. Lumuluha at parang may hinahanap. May nakasunod pang lalaki sa likuran nito. Makahulugan akong ngumiti. Maglaway ka. Binawi ko na ang paningin ko at nagpatuloy sa paglalakad. Pero sandali akong natigilan nang may maisip. Parang pamilyar sa akin ang lalaking nakasunod kay Fiona. Hindi ko nakita ang mukha nito. Pero ang tangkad nito at ang pangangatawan. He seems very familiar. Mahal. Natigilan ako sa malalim na pag-iisip at napatingin kay Charles. Nakalahad na ang kamay nito sa akin. Matamis akong ngumiti. Coming, mahal. Tuluyan namin iniwan ang Pilipinas nang magkasama. Gusto na namin lumayo sa gulo at mamuhay ng tahimik. At sa pagkakataong ito, alam kong hinding-hindi na kami maghihiwalay pa dahil wala na ang mga demonyong nagbibigay sa amin noon ng bangungot.
At dito na po nagtatapos ang kwento ni Charlotte at Charles. Sana po ay nagustuhan nyo ang istoryang ito. Maraming salamat po.